ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nawawala ng kumpiyansa si Lilith sa pagtingin sa kanya ni Kurt. Nagdududa siya kung talaga bang gusto siya nito o baka naaawa lang sa kanya. Maaari ring baka ginagamit lang din siya para maging viral ang mga videos ni Attorney Kurt sa social media niya. Abangan natin sa Lilith Matias, Attorney at Law. Namimiss na ni Lilith ang kaibigan na si Kurt. Tinitiis niya si Kurt dahil ayaw niyang pareho silang mahulog sa isa't isa. Lalo na si Kurt dahil alam na ni Lilith na napaka-imposible na tanggapin siya ng pamilya ni Kurt, lalo na ng ate nito. Magte-text sana si Lilith pero hindi niya tinuloy. Ganun rin si Kurt. Kinabukasan, hindi matiis ni Kurt na hindi makita si Lilith. Alam niya kasi na iniiwasan siya ni Lilith. Gusto ni Kurt na magkaayos na sila ni Lilith. Gusto na rin niyang aminin ang nararamdaman sa kaibigan. Nagdesisyon si Kurt na tawagan ang kaibigan na si Melissa sa PAW para alamin kung naroon ba si Lilith dahil hindi rin naman pinapansin ni Lilith ang bawat text at tawag niya. Nagtaka si Attorney Melissa. Ramdam niya na may tampuhan ng dalawa niyang kaibigan. Kaya nung makita ni Melissa si Lilith, agad niyang tinanong si Lilith kung kamusta na ba si Lilith ngayon, kung may tampuhan ba sila ni Kurt. Nagtaka si Lilith. Sabi niya, "Bakit mo naman natanong yan, Attorney Melissa?" Sumagot si Attorney Melissa, "Tumawag kasi sa akin si Attorney Kurt at tinatanong kanya sa akin. Kung wala naman kayong tampuhan, bakit hindi na lang niya ikaw diretsuhin at sa akin pa dumaan para lang tanungin kung kamusta ka at kung narito ka ba sa office ngayon?" Umamin na si Lilith. Wala lang yon, Attorney Melissa. Busy lang talaga ako. Mas gusto ko kasi na mag-focus muna sa trabaho. Lalo na ngayon, meron tayong kaso. Mga ilang sandali pa, nasa may likuran na ni Lilith si Kurt. Sinenyasan ni Kurt si Melissa. Tumango naman si Melissa na nahalata rin ni Lilith. Sabi ni Melissa, "Narito na pala si Attorney Kurt." Maya-maya ay nagsalita si Kurt. Nanumpa siya sa harap ni Melissa na magsasabi siya ng pawang katotohanan ng nararamdaman niya para kay Lilith. Humingi ng tawad si Kurt kay Lilith na nangyari nung isang gabi sa bahay nila. Pero handa niyang ipagtanggol si Lilith dahil mahalaga si Lilith sa kanya. Lumuhod si Kurt. Sinabi niya na mahalaga si Lilith na higit pa sa isang kaibigan. May mga usisera na nakapanood sa may pinto. Mga kontrabida sa buhay ni Lilith. Nagbubulungan. Nagpatuloy lang si Kurt sa pagtatapat ng nararamdaman niya kay Lilith. Umiiyak sina Lilith at Kurt pareho. Inamin na ni Kurt na hindi lang basta kaibigan ang pagmamahal niya para kay Lilith, ngunit masigit pa doon. Natatakot naman si Lilith. Umiiyak siya. Sabi ni Lilith, hindi pa siya handa na sagutin ang mga gustong malaman ni Kurt tungkol sa nararamdaman niya. Pero inamin rin ni Lilith na mahalaga rin naman si Kurt sa kanya na higit rin sa isang tunay na kaibigan. Naging masaya si Kurt. Maghihintay siya kung kailan magiging handa si Lilith. Patuloy ang bulungan ng dalawang marites. Nakikita sila ni Lilith. Umalis ang dalawa. Maya-maya ay nagpaalam na muna sandali si Lilith na magbabanyo lang siya dahil napapaiyak siya kay Kurt. Nakangiti na si Kurt at parang naginhawaan sa pagbabati nila ni Lilith. Sa banyo rin pala tumuloy ng tsismisan ang dalawang marites. Hindi nila alam na naroon si Lilith. Narinig ni Lilith ang bulungan ng dalawang marites. Kesyo, baka naaawa lang si Kurt kay Lilith o kaya ginagamit lang ni Attorney Kurt ang kapansanan ni Lilith para sumikat siya o maging viral. Lalo pa isang magaling na abogado si Lilith. Maaaring pinagsasamantalahan ni Kurt ang galing ni Lilith dahil walang kumpiyansa si Lilith sa sarili. Parang na-brainwash siya sa mga narinig niya. Sa mga oras na yon, nagsisimula naman sina Kurt at Melissa na gumawa ng video. Pagdating ni Lilith, biglang lumakas ang kutob niya na maaaring totoo nga ang sinabi ng mga babaeng marites na ginagamit lang siya ni Kurt para sumikat at hindi totoo ang mga pinagtapat nito sa kanya kani-kanina lang. Sa pagbi-video ni Kurt, tinawag pa niya si Lilith para makasama sa video nito. Ngumingiti-ngiti lang si Lilith pero hindi tunay.
Mga ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Lilet agad. Nagdahilan na naman siyang busy siya at baka maabutan pa siya ni Atty. Abalos. Hindi nga sila nagkamali. Inabutan sila ni Atty. Abalos. Masama ang tingin kay Lilet. Mas lalong magiging strikto na naman si Atty. Abalos kay Lilet dahil sa ginawang ito ni Kurt. Kinabahan na naman si Kurt dahil baka magtampo na naman sa kanya si Lilet. Tinigil na niya ang pagbivideo at humingi naman siya ng sorry kay Lilet. Pinaalis na muna siya ni Lilet para makaiwas na rin sa strikto nitong boss. Sa kabilang banda, patuloy naman ang palagiang pagde-date ni Era at Atty. Renan. Palihim pa rin ang relasyon nila na silang dalawa lang ang nakakaalam. Masayang masaya sila sa isa't isa. Hindi nila alam may isang lawyer rin ang nakakita sa kanila na pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Samantala, sa bahay ni Era, malaya rin na nakakadalaw rito si Atty. Renan. Nagtatawanan sila palagi at sweet sa isa't isa. Nagtanong na si Atty. Renan kung alam na ba ni Lilet ang relasyon nila o hindi pa ba nakakahalata ang ate ni Era sa kanila. Pero sabi ni Era, wala pa siyang planong sabihin sa ngayon. Pero ipagtatapat rin naman niya. Nasa edad na naman siya para magdesisyon kung sino ang dapat niyang mahalin o maging boyfriend. Natatawa lang si Atty. Renan. Sang-ayon siya sa mga sinasabi ni Era hanggang naisipan ni Lilet na dalawin si Era sa bahay dahil nalaman ni Lilet na wala si Era sa opisina nila. Nag-aalala si Lilet sa kapatid kaya naisipan niyang dalawin. Plano rin ikwento ni Lilet ang mga nangyayari sa kanya sa bago nitong trabaho sa opisina nila at ang mga personal niyang buhay. Nagulat na lang si Lilet nang maabutan niya sina Atty. Renan at Era na magkayakap at naghaharutan. Alam agad ni Lilet na may relasyon ang dalawa. Base na rin sa sweetness at ngitian nila. Nagtanong agad si Lilet, may relasyon na pala sila. Kailan pa ito nagsimula? Nagulat rin ang dalawa. Nagdesisyon na si Era na ipagtapat na sa ate niya ang relasyon niya kay Atty. Renan dahil narito na rin naman si Lilet at nasaksihan na mismo ni Lilet ang pagmamahala ng dalawa. Formal nang pinakilala ni Era si Atty. Renan kay Lilet bilang nobyo niya. Hindi naman nagagalit si Lilet, nabigla lang siya sa nakita. Hindi niya rin inaasahan na magiging sila sa ganun kabilis na panahon. Dahil sa natatandaan ni Lilet, ay inis na inis pa si Era kay Atty. Renan. Napangiti si Era. Kahit siya mismo, hindi niya rin inaasahan na magugustuhan pala niya si Atty. Renan. Hanggang sa natanggap na rin naman ni Lilet si Atty. Renan bilang nobyo ni Era. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.